Sabi kasi nilagyan na roto ng tubig. Eh, bakit kakaunti ang nilagay? Pinuno yan, pinuno. Ah, puno. Pinuno ng tubig daw tapos umawas. Oh, pero eto hindi bumawas ano. Bumawas din daw? Ah, nilagyan nyo ng tanda. Ah, tubig. Pero putik-putik ang daan mga amigo. Kita nyo po. Ang lakas kasi ng ulan kagabi. Papunta po tayo ngayon sa may resort mga amigo. So ilang araw po akong ginagpunta doon at gusto kong malaman kung ano po ang latest kay Marites. Latest. Ano po ang latest sa ating pinapagawa at meron akong pakikita sa inyo mga amigo. Umuuga. Ganong uga. Meron akong pakikita sa inyo mga amigo na hindi ko nagustuhan at kailangan itong baguhin. Meron po kasing ginawa dito sa may resort na hindi ko nagustuhan at ako hindi kami nagkaintindihan ng aking contractor. So dali-dali pinabago ko. Sabi ko baguhin nila at hindi okay yan. Ito po yan mga amigo. Papakita ko po sa inyo. So ayan po, nakikita niyo po ba itong poste na ito? Abay nilagyan ng poste dito at sabing gano'n kasi lalagyan na ng kuryente, ng kable. Hindi kami nagkaintindihan ni Joel. At ang ginawa po mga amigo ay dito naglagay ng poste. So hindi ko gusto yung ginawa niya dahil ayoko magkaroon ng poste dito sa may harapan. Gusto ko pagpasok pa lang dito ay maganda yung lugar na to kasi sisimentohan din to eh. Yan, sisimentohan din yung yung right of way. Kaya ang ginawa po mga amigo dito naglagay ng ng poste, ayan. Kaya sabi ko hindi naman dito dapat lagyan. Ang sabi ko sa kanila dito lagyan sa kabila, diyan. So para hindi kitang-kita na mayroong mga kable nakasabit. Good morning po. Oo nga eh. Hindi kami nagkaintindihan ni Joel eh. Naputol ko na po isa, nakakaisa na ako. Pinutol mo na lang. Bababa nga lang ano. Kaya lang po natin na Pinutol mo na. Ayan. Kasi nga sabi ko wag maglalagay ng poste dito at hindi magandang tingnan. Pinapara ko po namin to. Hala? Pinapara namin, lalagyan niya raw ng... Oo, yun nga, yan, doble tuloy ang trabaho. Kasi ang sabi ko, ayoko maglagay ng poste dito. Pangit tingnan kasi kahit saan mo tingnan, hindi okay tingnan dahil... Kuya, kasi lalagyan ko ng yung bakal na nakatayo. Oo, tataasan. Lalagyan ko ng parilya. Lagyan mo ng parilya. Sayang. I-welding natin ang bakal. Kaya nga, doble trabaho tuloy. Maghapon yung ginawa yan. Nung Sabado namin ginawa yan eh. Oo nga eh. Nag-alangan nagpapasok yung busibos daw ng linggo. Ng linggo. Yun nga eh. Ang sabi ko, di ba, ang liwanag na sabi ko dito ilagay yung poste. Dahil ayoko maglagay ng poste sa harapan. Ayun, ito yung ginawa. Nilagyan ng poste dito. Ililipat na po. Ililipat na lang. Sabi naman ni Joel, ililipat na lang daw niya dito sa may kabila. Okay na po yan. Okay na. Okay na na. Ilag na lang natin. Okay na po yung isa. Ayan. Tapos, ayan, ginagawa na yung kisame dito. Ayun na pa lang. Ginagawa na yung kisame dito sa may open kitchen natin. Tapatan mo yung pinaka... Ayan. Maganda. What? Ang ganda oh. Tapos na. Okay na. Mahirap po bang gawin yan? Madiwara. Yung mga doktor washer na ganyan. Nadiwara ano? Ilang araw nang ginagawa ito? Pangalawa na ako. 2 days na to. Pero saan yung pero yung pag-aabot ng yan. Bukod pa yung kapitan ano? Yung parang pamakuan. Ito kasi merong mga doktoran. Magadong kayo sa yusin pa. Hindi siya maglalaklag pag hindi alis yung kuwan. Kaya medyo madiwara. Pero wala namang tumutunog na tubig. Wala naman no. Napinturahan na rin pala oh. Sabi ko kasi pinturahan yung merong yung merong kalawang. Pero matatapos na ngayon yan. Hindi. Bumili ng gamit. Pinasukat ko sa amin yung
Pati yung taas na kurang sa taas. Pati yung sa taas. Lahat. Kompleto na yung gamit. Pag-deliver. Patatawag lang po. Nagpa-deliver na. Papadeliver na po. Andyan po sa tayo mo. Pagkatapos to, sa ano naman kayo? Ito, tatayasin din to eh. Ah. Tapos yung yung counter sinabi ko maglagay eh. Sinabi mo sa akin. Sinabi sa'yo? Yun. Dito sa area. Saan nyo ilalagay? Maglalagay ng ano tawag yung countertop? Bar counter. Bar counter dyan. Hanggang saan? Kunta po yun, yung daan. Sabi niya. Gano'ng kalaki? 180. Tatlong tiles po. Patingin nga po kung gano'ng kalaki. Yes sir. Dyan na siya lalagay yung bar counter. Pero nakasenta tayo sa may ilaw. Oo nga kasi maglalagay ako kuya dyan ng ng ilaw. Yun nga sir. Nakasaya po sa ilaw, sa 180. Tapos ang ilaw dyan kuya, hindi lang isa. Dalawa. Bali kasi dito ko ilalagay lahat ng ratan eh. Ratan na ilaw. Oo. So, kung tatapatan nyo rito, tatapat din. Ay, meron din pala dito eh. Tatapatan na lang, ano. Teka, baka mamaya maglagay kayo eh. Hindi na pwede magbutas. Pwede ba naman po? Pwede naman magbutas. If ever na magawa to, pwede pa magbutas. Hindi na pwede. Ay, teka, maglagay muna tayo ng ano. Kailangan nyo ilagay yung ano. Hindi maakit na. Hindi ba kaya? Baka kasi sir lahat yan. Oo nga eh. Kailangan ilalagay ko kasi yung 6 na na mga ratan. Ituro nyo na lang po muna sir, para pag... Oo nga, ituturo ko muna. Dito, meron yan, tama yan, dito. Tapos, dito ano to? Ganun din. Ilaw din po yan, nagkagaya din. Ganyan isa. Dalawa, tatlo. Oo, dalawa. Tapos sa kabila. Ito po. Tapat po yung ilaw. Tatlo. So, saan ko pwedeng ilagay yung yung ratan? Kasi kung dito, maglalagay ako dito ng Pwede rin sir, tabikitaan nyo ito. Saan? Magugulang naman po itong pagitan na ito. Sige, tayo dyan. Oo, pwedeng kitaan dyan. Tapos, maglalagay kasi ako ng yung pinaka sofa. Dining. Tawag doon? Mga, dito ng sofa. Maglalagay ako rito. Tapos, hindi pala malalagay ng maraming ratan, Tatawagan sa mga SM para maisag lang yan. Oo. Basta yung kanin na ratan, ilalagay ko dito. Dito ko lahat ilalagay kasi yan. Pwede na sir, gitna nyo na lang sir ito. Yung pagitan na ito, pati doon. Kung natin sir. Saan natin ilalagay? Na mas maganda. Yung gitna, kasi ito lang po mabakating ko na naman. Oo. Sa kaya pala. Yan, nasa bar counter po. Hindi na po mababawi kasi ilaw na talaga. Ito ilaw na talaga kasi to eh. Yung yan, magkakatapat, bali 6 no. Tapos ang concern ko lang yung 6 na ratan. Yung 3 sa bar counter, siguro dito na lang yung isa. Kung saan kakasya yung Nakapala na waterproof. umaawas yung tubig. Pero hindi umawas. Kaya po, hindi. Ito hindi umawas, ito umawas. Nang isang araw nagpunta ako dito, meron ng pinalalagyan na raw nila ng tubig. Para malaman kung Ganyan, pag ganyan, saan bagsak niyan? Sa baba. Kaya umaawas. Pag ganyan, ang gagawin, hanggang sa maubos ng tubig. Tapos pagkayari, waterproofing na naman. tatlong testing ko yan bago maakis. Ano? Tatlong testing. Tatlong testing. Matrabaho pala, no? Tatlong testing ko yan bago maakis. Tatlong testing pala yan bago lagyan ng tiles. Hindi po kasi pwede pagkakanayta. Ako kasi naglilim ka yan, hindi pwede itatiles yan. Babagbagin mo lahat yan, ano? Hanggang hindi nawawala yung Pero sa experience yun, nang gumawa ka ng swimming pool, talagang ganyan. po talaga. Tinatesting ko talaga yan. Dati, Bago lagyan. dati, meron kayong ginawan dati na ganyan swimming pool pero hindi umawas. Mawas. Talaga umawas talaga sa una. Sa una po talagang bumabawas yan. Talaga umawas sa una. Tapos sa sunod, lalagyan nyo naman. Ano ulit, testing ulit. Hanggang 3. Tatlong testing. Sabi kasi nilagyan na raw ito ng tubig. Bakit kakaunti ang nilagay? Pinuno yan, pinuno. Puno po yan. Puno. Pinuno ng tubig daw tapos umawas. Pero eto hindi bumawas, ano? Bumawas din daw? Bumawas lang po, dito lang po sa kuneta. Kasi tuktukan lang yan. Nilagyan nyo ng tanda. Diyan lang po tumapon yung... Tubig. Pero ito walang dito. Walang problema dito, dito lang, no.
Tapos, ito yung sabi ko kuya sa inyo. O, ito. Ito ilalagay, oh. Yung dito sa labas. Ito. Ay, ilalagay sa labas. Oo, ito ko ilalagay sa labas, yung ratan. Tapos, yun yung ilaw. Ayun yung ilaw. Oo. Ito yung ilaw. Oo, yan ang ilaw. Bali, 6 yan. Kaya na. Oo, magaan lang yan, kuya. Yun yung ilalagay sa bar counter at saka sa may ano dito. Sa sala set. Yung Buti na sabi ko. bar counter, hindi Kaya, mag-aalanganin ng tatlong ano na? Kailangan ano? kailangan sa mga 240. Oo, medyo malaki. Okay lang naman kahit medyo malaki yung ano, bar counter. Ayan po, yung laki po nito. Apat na times na yan. Yung apat. Ito yung 4 na yan. O, yung 4 na yan, okay na yan. Kailangan ganyan kalaki. Kasi pag 180, tatlo. Hindi wala nang kung ano. Oo. Hindi pwede kahit. So, 4 na tiles para sa bar counter. Tapos, ano to? Ito yung sa labas. Complete. Ano to? Sobra na po yan eh. Sobra saan? Sobra po. Ibang kulay po eh. Ibang kulay. Isang lalagay to. Na po, yung Iuwi na. Hindi po pwedeng ipalit. hindi po eh. Hindi rin pwede palit. Hindi na pwede ipalit? Matagal na sir eh. Baka po may mga... Tapos ito mga amigo yung binili namin na na ilaw, kinabit na. Pakita ko sa inyo. Ganda yan. Ganyan nyo. So ito. O diba ang ganda? Ito yung pinakabit namin na ilaw para dito sa may high ceiling. Pagka pinailaw mo yan, napakaganda. Kasi nang tinry namin yan, napakaganda ng ganitong klaseng ilaw. Ayan. Yun na yung pinakamura-mura eh. Yung iba sobrang mamahal. Okay na yung ganyang tsura. Maganda. Maganda nga siya. Tapos, yan, okay na dito. Yun yung sa aircon. Yung saksakan. Ayan, may saksakan din dito. Bali 3 kama rito. 1, 2, 3. Tapos, 2 dito. Tsaka pwede kong maglagay dito ng sopa. Ayan. Kaya ito po sinasabi ko sa inyo mga amigo. Kaya ayoko maglagay ng poste dito. Kasi ayan, tingnan mo ang ganda ng view, di ba? Pagka nasa taas ka, tapos makita mo may pool dito. Tapos maglalagay ka ng poste doon. Ang pangit tingnan, may mga kable-kable. Kaya pinatanggal ko. Ang ganda ng view kapag ganyan. Tapos wala ka nakita mga nagsasalabit na mga kable. Pag ganyan ang ganda eh. Tingnan nyo nga po, di ba? Pag sa umaga, nakita nyo. Tapos ayan pagkatapos yung swimming pool niya, ang ganda tingnan. Ayan dito. Sabi ko tapusin na rin dito sa kabila. Ayan, tinatapos na rin pala. Kasi magkapakabit kami ng ng aircon. Wala pa yung wala pa yung yero. Ito tatanggalin din mga amigo. So, ito yung kulay na yan. Hindi ko gusto yan. Hindi man lang kasi ko in-inform. Hindi man lang ako in-inform. Sabi nga, bakit ka kulay asul yan? Sabi nga noon, ay kasi bubong daw na yon, akala doon daw kakabit sa kulay asul na bubong na yon, na yero. Sabi ko, ba't nilagyan nyo ng ganitong klaseng yero, ganyang kulay. Hindi maganda. Sabi ko kung white lang or kulay gray or kulay brown. Pero hindi ko gusto yung kulay blue. Okay naman, tatanggalin na lang. Tapos, ayan, ito tapos na to. Ganda siyang tingnan eh. Kuya, ito wala na tong gutter? Yan ganito? Babagsak sa yung tubig ganyan? Babagsak yung tubig sa dito. Kaya po, kung wala ako na kayo i-down sir. Oo nga eh. Di ba dapat isa lang ang binabagsakan ng tubig? Pag nilagyan natin ng gutter, mawawala ng design nito. Oo nga, mawala ng design na yun. Papangit pagka nagkaroon ng gutter. Ganyan talaga yung normal na gawa niyan. Makikita yung design ng cover niya. Hindi na lang makikita yung design. Yan po kasi ginawa na Joey.
design niya. Ito naka-design niya. Kaya ganyan ang ginawa niya. Ano? Lalo sir sa mainit. Makintab na makintab yung parang nag-hirap. Wala pa yung design niya, mga Pag nilagyan ng gutter. Yan na yung katapusan yan. Oo sir, lalagyan pa, yung mga tuktungan sir, lalagyan pa lang kanyan, yung silan. Yung pangkwas sa bintana. Yung kanto pa na silan. Yung mga kanto-kanto, lagyan pa ng sealant. Ito. Pero ang ganda yung tingnan, ano, kapag nasa malayo yung ganyan, no? Diba? Sabi kasi, marami nagsasabi na, ano daw, mabagal yung paggawa. Sir, paki-message na lang po si Joel. Saan po? Isa lalagyan niyo po na... Sige, kakausapin ko siya. Sa may ratan. para hindi namin muna itong hiran. Ayan po sinasabi po nila mga amigo na ano, bosisi raw po talaga kasi sa pagka-finishing. Naakala mo pong walang natatapos pero meron naman silang ginagawa. Kasi sa mga comment po, sa nababasa ko, sabing ganun ay mabagal daw yung paggawa. Sa akin naman, ang importante ay matapos ng maayos. Di ba aling mabagal, at least na maganda yung pagkakagawa. Kaysa bilisan tapos hindi naman maayos yung pagkakagawa. Di sayang, sablay. Hindi naman ako lugi dito Kasi kontrata po ito mga amigo. Kontrata po yung ating ating ipinagawa na private resort. Kasi ang sabi 'di ba ng mga nagko-comment yung pinapagawa daw natin lugi na raw ako kasi ginagawa araw-arawan. So may problema yun sa contractors kasi ang kontrata po kasi nito ay kalkulado na kung magkano yung babayaran. So, kung matagal siya, okay lang din sa akin. Wala namang problema. Basta maayos na gagawin yung ating pinagagawa. So, nasaan naman yung pag-uusap ng contractor tsaka yung gumagawa. Kung hindi pa matapos, paano gagawin? Sabi naman yan, nangako naman sa akin mga amigo. Nangako sa akin na after 20 to 25 days, matatapos daw ito. 20 to 25 days. Tingnan natin mga amigo. Pero kung hindi man, di bahala siya. Siya malulugi, hindi ako. Basta kung ano yung kontrata na pirmahan ko, 40%, 30%, something like that. O 50, 30 po. 50, 30, 20 hanggang sa maging 100% yung babayaran. Ganun naman Kaya hindi naman ako nag-aalala mga amigo. Kasi ang daming sa comment po, magbasa po kayo. Iba-iba kasi yung ating gustong iba-iba yung ating gustong iba-iba yung ating iba-iba yung ating opinion. Yun, iba-iba ang ating opinion pero syempre gagalang natin 'yan. Pero syempre maganda paipaliwanag ko rin na kahit yan hindi pa tapos, ayan, hindi pa yan tapos. Hanggang sa dulo, wala pa natatapos ito, magta-tiles pa diyan, lalagay pa ng tiles doon. Ang mahalaga po mga amigo ay yung contractor ay maayos kausap. Kung ano yung pababago mo, okay lang. Kagaya nito, may gusto ko yung pabago, okay lang sa kanya. Minsan kasi, nagiging problema lang yung sa misunderstanding o dahil minsan yung pagkatiningin mo hindi pala okay. O sa kanya maganda, sa akin hindi. Kaya sabi ko, ang lesson sa kanya, sabi ko sa kanya, bago ka magkabit ng mga materyales, sabihin mo muna sa akin para wala maging problema. So kasi sabi ko sa kanya, yung kagaya ng ito yung kinabit na yan, hindi ko gusto. Sabi ko gano'n sa kanya kasi hindi naman to parang yung resort na yung pang maramihan tao, pang pamilya po ito. So sabi ko, bawat lugar dito, bawat place dito, pag nagpa-picture gusto ko maganda. Kaya nga yun ang lagi kong sinasabi sa kanya, if ever na magkakabit ka ng kagaya sa tiles ako namili. Sa lahat dito ako ang namimili kung anong kakabit. Kaya sabi ko sa kanya, iba ang gusto mo, iba ang gusto ko. Kaya ako ang masusunod kasi ako ang magpapagawa. At yun, dami kong explanation. Pero yun po mga amigo, at least mayroon namang natatapos kahit papaano. Mag-antay lang po tayo dahil ako excited na ako. Kaya lang, papaano po ba ang gagawin kung hindi pa natatapos? Agaya ng swimming pool. Ayan, pwede ng paliguan. Salamat po mga amigo sa panood ng video na to. At
God bless po. Naway maging okay naman at walang problema hanggang matapos itong ating pinapagawa. Salamat po. At i-update ko po kayo kung ano po yung mga mangyayari pa. At excited na po ako magtrabaho dito sa kung saan pinaghirapan po natin at talagang gusto nating magkaroon ng talagang pagkakakitaan na hindi tayo aasa sa YouTube at hindi tayo aasa na kasi hindi pang habang buhay, yun nga talaga. Kaya dapat namin magnegosyo kasi hindi ako umuwi para ako'y tumungangalan dito. Kailangan magtrabaho ni Kuya Raul. maraming pamilya, maraming anak na binubuhay si Kuya Raul. Salamat po mga amigo at God bless.